posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Be the Better You. Pero madali bang sabihin na maghari kayo sa aking buhay? Sa aking personal life? Be the king of the world, be the king of all creation. But can we say to Jesus, be the king of my heart and my personal life? What will happen if Jesus is really king of our lives, of our personal lives? If we took stock of ourselves, if we measured ourselves, are we going to be satisfied with what we see? There was a time, in the times of Amos, pinasukat po yung pader ng Jerusalem, nilagyan ng pabigat yung isang string, at tiningnan kung diretso yung pader. Ano po ang nakita nila? Nakatagilid ang pader ng Jerusalem. At ganun daw yung personal na buhay ng mga taong nakatira doon sa lungsod na yon. Pag sinukat tayo, sinabi natin, maghari kayo, Panginoon. Ano po ang measurement noon? Gaano siya nasusunod sa ating buhay? Pag sinukat tayo po ba'y masisiyahan sa makikita natin? Are you what you need to be? Are you what you want to be? And most importantly, are we what God wants us to become? O meron po tayong laging sinasabing, kung sana ganito lang, magiging ganun ako. Kung sana hindi ito nangyari sa buhay ko, magiging ganun ako. O kung nangyari lang sana ito, magiging ganun ako. Ano po ang pinagkaiba ng dalawang tao, na isang sculptor at isang basta tao lang? Yun daw pong tao lang, nakatingin siya sa isang malaking tipak na bato. Halimbawa kasing laki nitong katabi kong structure na yan, ganyang kalaki yung tipak ng bato. Ang ordinaryong tao, anong nakikita niya? Di tipak ng bato. Pero yung sculptor, ang nakikita niya agad, 5 mga tao, may kasamang ibon, diba? Na nakatayo yung 3, nakaupo yung 2. Ang nakikita na niya yung sculpture. Pagka nagdala kayo ng isang malaking halimbawang brilyante, o kahit malang desert diamond, sa isang pumuputol ng mga gems, ang nakikita ng ordinaryong tao, isang tipak na bato. Ang nakikita nung nagkakat ng mga gems, shape, of a jewel. Ano ang nakikita ng Diyos sa atin at ano yung talaga tayo? Magkaiba ba yun? When a sculptor looks at a piece of wood, he sees the finished product. We might see just a piece of lumber, just a piece of wood. But the artist already sees a figure, because that is the potential of that piece of wood. When the Lord looked at Peter in John chapter 4 verse 2, the Lord said, "You are Simon, the son of John. You should be called Cephas," which means Peter. It means here you are right now, but you will become like this. What could God be seeing when He looks at you and me right now? What could be the other you? The potential you. Kung minsan nakakakita po ako ng mga bata, ano kaya ang potential niya? Pwede siya maging presidente ng Pilipinas. Pwede siya isang maging foremost musician, or writer, or scientist. Pero, magaganap ba yun sa kanyang buhay? O hindi? Pag nakakita po tayo ng isang buto, isang maliit na buto ng puno ng akasya, butong maliit, ano yung pangako? Isang malaking puno, probably 3 stories high kung itatabi mo sa isang building. Pero, mangyayari ba yon o magiging buto na lang siya forever? Pag nakakita kayo ng munggo, pwede siyang maging munggo lang forever, pwede siyang maging toge. O tutubo ba siya para maging isang halaman talaga? What could be the other you? The potential you? What would become of us if only the Lord would have His way and our cooperation? Ang tanong po natin ngayon, matatapos ang taon, nagre-review tayo, mag-New Year na naman.
Who is the potential you trying to get out of the present you? Para siya mangyari. Ang atin mong pag-aaral, be the better you. You don't have to be somebody else. Just be the better you, for the tragedy of unfulfilled potentials. Dear Lord, we thank you that we can have peace, that we are in these comfortable surroundings to take care of your word, to look into your face, to let you minister to us. Our prayer, Father, is that you will be the speaker, that no human voice will be heard but your voice. Only use your servant as your channel, as your footstool, as your tool, but be the speaker. Lead us unto greater godliness. And while you're doing that, Father, in the name of Jesus, we reject and rebuke all work of evil. Work of evil men, work of evil spirits, work of malicious people who pretend to worship with us, but may have malicious plans against your people. Iligtas mo, Panginoon, ang yung mga anak sa mga mandaraya na kunwain nagwo-worship, naghahanap pala ng mananakawan, naghahanap pala ng madudukutan. Expose the work of darkness in our midst, that your people may continue to enjoy your blessing and protection. And may you purify our motives for being here. May you purify our hearts, so that each heart will be here to worship you with no other agenda but to worship you, Father. Ituro mo po sa amin na bigyan kayo ng atensyon at kayo lamang, na huwag naming samantalahin ang aming mga kapatiran para sa aming mga personal desires, para sa aming mga business proposals, para sa aming mga kung ano-anong plano na nakikihalubilo, kanwarit nakiki-worship. Lord, may you be worshipped by each heart today. And we pray that you will enable us as well, that you will protect us from all malicious work of evil spirits, that as we trustingly and peacefully listen to your word, may your words be our healing, our strength, our light. We rebuke your work, evil one, and drive you away from this place, in the name of Jesus Christ, our risen Lord and our Savior. And we ask you, Holy Spirit, descend powerfully into our hearts. Father, speak from your throne of glory. Lift up your name. Let your face shine upon us. We seek you, Father, in Jesus' mighty name. Be the better you, for the tragedy of the unfulfilled potentials. Kanina po binabanggit ko sa inyo, sometimes I look out the window of my car and I look at children who are in the streets. Minsan may tinitinda, minsan nagpapalaboy-laboy. Niisip ko, ang daming magagaling na bata na ito. Siguradong may mga gifts ito, may mga talent. Pero yung potential kaya mangyayari. Give them 70 years to live, 80, 50, 90 even. Mangyayari ba yung potential? Maraming hahad lang. Hahad lang yung poverty. Hahad lang yung sickness. Hahad lang yung romance. Hahad lang yung kung ano-anong agenda. But I believe that God is fair. That everyone has a chance. That God has a plan for everyone. That it is the will of God that everyone should have a fruitful, beautiful, peaceful life. But not all of those good things happen. Because things happen along the way. Nagkakaroon ng mga sagabal, mga abala. Looking beyond what we are now, what could the Lord be seeing? The Lord sees what we can be. A person molded in God's image, full of holiness, wisdom, and compassion. God looks beyond us and sees the potential, His intention for us. A person who is victorious, productive, joyful, peaceful, and contented. A person who can truthfully, honestly, and confidently say, to live is Christ, and to die is gain. The Lord looks at us and He sees a servant, a teacher, a singer, a musician, an evangelist, a preacher, a pastor, a counselor, a trainer, mightily working for the furtherance of His kingdom on earth. But that is beyond us. What if the sight stops at us? What does He see? Yun po ang napakalaking gap. What we are and what we can become. But there is a promise in each one. Like every seed has a promise. Pero alam nyo, hindi lahat ng buto natatanim sa matabang lupa para maging magandang puno. Merong natutusok-tusok, magiging kwintas. Merong na ididikit-dikit sa mga kwadro, nagiging artwork. Merong buto pa lamang niluto na. Kinain na siya, hindi na siya naging puno.
Tulad ng mga kawawang mga bibing hindi na naging bibi dahil naging balot. Hanggang doon na lang ang inabot ng potential. What stands between what we are and what we can be? Ano ang hadlang para maganap ang mga dapat maganap? Same as what stands between being a piece of rock and a piece of sculpture. Same as what stands between the former Simon and the new Peter. Same as what stands between being a lump of clay and being a piece of beautiful pottery. What is that? The Master's loving touch and our cooperation and submission. Yun po ang nasa pagitan ng pangako at ng katuparan ng pangako. Nung potential at nung reality, yung touch ng Panginoon para magawa niya yung gusto niyang gawin at yung ating cooperation. Because God gave us free will. Yan ang napakagandang binigay sa atin ng Panginoon, free will. Because if we were created holy and loving Him without a choice, then we are not holy and loving. Because holiness is a choice and love is a choice. Kaya yung ang daming pinagpilian ng isang dalaga, pinili ka, alam mong mahal ka kasi may napagpilian. Kung ikaw ang sa isang bukod tanging ng ligaw. Buong buhay, nag-iisip ka, mahal nga kaya niya ako o wala lang siyang choice. Kaya tayo binigyan ng Lord ng choice, to love Him or not to love Him, to be holy or not to be holy. Because God did not make us robots. God made us in His image. He made us to be in His image. So may free will. In other words, may perfect will para sa atin ng Diyos at meron tayong free will, dapat mag-agree yun completely para mangyari completely yung gusto ng Diyos kasi hindi niya ini-impose may free will. So kung kalahati lang ng gusto ng Diyos ang tinanggap natin at yung kalahati, ipinilit natin yung gusto natin, kalahati lang ng potential ang mangyayari. Kung 3/4 lamang ng gusto natin ang nangyari, 1/4 naman yung matitira sa gusto ng Diyos. Because our disagreement with God's will is directly proportionate to what will not happen in our lives according to God's plans. Parang magulang. Meron tayong perfect will for our children. What is that? That they should be healthy, that they should be wealthy and wise. Na ang anak ko, 6 na taon dapat matapos ng elementary, kung walang grade 7 yung school niya. 4 na taon dapat matapos niya yung high school. 4 na taon matapos yung kolehiyo, kung yun ang kurso. Pero hindi Ang perfect will ng magulang, 4 na taon na high school. Yun namang personal will ng anak, 7 taon na high school. Sinong nasunod? Hindi yung anak kasi may free will Kahit anong gawin mong bantay, anong pilit, hindi mo pipilitan yung gusto mo. May sariling kalooban. Ayaw mag-aral, umabsent, whatever, nagkabagsak-bagsak, kung ano na nangyari, nagkaurong-urong. So, perfect will of the parent against the personal will of the child. Ang gusto mo mapangasawa ng anak mo, mahusay, maayos, lahat-lahat. Pero yun ang gusto niya, si Bigote. So, doon siya napakasal. Perfect will ng magulang, hindi natupad. Will ng anak ang nangyari. Ito ngayon, iiyak-iyak, susumbong-sumbong. Kung tayong mga magulang na tao, mayroong magandang will, plano para sa ating anak, samantalang tayong mga makasalanang mga tao, pero marunong tayong maging mabuting magulang, ano pa kaya yung perfect will ng ating Diyos sa langit, ng ating Ama sa langit? Gaano pa kaya? Lalo kaganda yun. Samantalang siya, hindi makasalanan, walang selfishness. Pero matutupad kung tayo sumasang-ayon sa plano na yon at nagko-cooperate. So the Master's loving touch and our cooperation and submission is what stands between what we are and what we can become. Pagkatapos kung itinakda ng buhay na ikaw ay mabubuhay ng 70, 80, 90, whatever, dapat according to schedule, nagaganap yung gusto ng Diyos, according to schedule, bubunga yung dapat bumunga. Pero kung minsan, hindi tayo nagko-cooperate sa schedule, ang tagal, kaya konti na lang natin ang oras sa buhay, konti pa lang na-accomplish. But God says, I know the plans I have for you. Plans to give you hope in the future. Plans to prosper you and not to harm you. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Tapos magtataka ka, Diyos ko, bakit po nangyayari ang ganito sa aking buhay? How much of that is because of your free will? So we are like clay on a potter's wheel. Ewan ko po kung nakapanood na kayo nung gumagawa ng palayok o ng ceramic o whatever, na mayroong isang kaprasong putik nakasakay doon sa ikot ng ikot, padyak naman ng padyak itong potter para umikot, mabigyan niya ng shape. Tayo yung ang clay. Ang Panginoon naman yung gumagawa. Pero yung clay, kung sobra siyang malambot, o sobra siyang basa, o sobra siyang matigas, o ayaw niyang sumunod sa kamay nung gumagawa, hindi mangyayari.
Kaya kailangan may cooperation. What we need to do to become what we should be, yan ay magandang tanong. First of all, we should yield to the Lord. Sumuko sa Kanya, bigyan siya ng laya na kumilos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay sa atin free will. Kung ayaw natin ibigay sa Kanya yung ating puso, pwede naman Kaya lang, kanino niya naman ibibigay yan? Pero nangyayari, ang gusto natin mangyari because we have free will. So we have to accept and trust Jesus as Lord and Savior of our lives. And let Him do His will. What else do we need to do so that we can become what we should become? Cooperate with the Lord. Actually, magkamag-anak naman yan. Yield to the Lord, cooperate with the Lord is the same. Isaiah 45 verse 9. Woe to him who strives with his maker, an earthen vessel with the potter. Does the clay say to him who fashions it, what are you making? For your work has no handles. Ang ganda-ganda po nitong example na ito. Sumpain daw yung nakikipagtunggali sa manlilikha. Parang isang tumpok na putik na ginagawa noong potter. Tapos sabi, anong ginagawa mo sa akin? Bakit ganyan? Wala yatang tangkay. Lagyan ng tangkay. Bakit ako ganyan? Ayoko ng ganyang korte. Siya naman daw yung potter, tayo clay. Malay ba natin kung ano talaga maganda? Kayo ba, alam nyo kung ano talaga maganda sa buhay? Alam nyo ba kung anong tama? Meron akong 10 million pesos, i-invest ko. Alam nyo ba talaga kung saan ko dapat i-invest na talagang hindi malulugi? Hindi natin alam. Everybody takes risks. Alam nyo ba, kilala nyo ba kung sinong dapat talagang pakasalan? Hindi. Di ba't napakalaking sugal kung sinong papakasalan mo o hindi? Dahil kumisa naiiba pala pagkatao, lalo alas 12 na ng gabi. Hindi mo alam. Alam nyo ba kung saan talaga dapat tumira para safe? Nabasa ko sa dyaryo, isang tao nananahimik sa loob ng factory, nagtatrabaho, bigla ba naman bagsakan ng aeroplano dun sa loob? Alam nyo ba na safe yun o hindi? Diba? Alam nyo ba kung anong kursong mabuti talaga? Ilang tao ang nagpapalit-palit ng kurso? Alam ba natin kung anong tama? Hindi. Pero alam ng Diyos. Kaya dapat pinapayagan natin ng Diyos na kumilos. Hindi tayo dapat makipagtunggali sa Kanya. Sinabi niya, babaan mong pride mo, ibaba mo, lugi naman ako, bakit mamihirap ako, baka abuso na ako, bla bla bla. Sabi niya, tanggalin yan, tanggalin. Kasi siya ang may alam Sinasabi na huwag makikipamatok sa hindi mananampalataya, pinagpipilit mo po, pero love na po ako sa Kanya. Wala pa ako nakita na nagpakasal sa hindi mananampalataya na hindi gumulo buhay. Talagang wala pa. Usually tragic talaga. Kasi save din naman pag 70 years old na kumisan. Isang buong buhay, hinihigpitan ka, ayaw kang payagan, nagtutunggali kayo, saan ipapasok ang mga bata, saan magsisimba, ang gulo. Sinabi na kasing, don't be equally yoked with unbelievers. Ipinagpilitan pa, babaguhin siya ng aking pag-ibig. Ano ka? Diyos nga, hindi tayo binabago, dapat tayo mag-cooperate para magbago, hindi tayo minamagic. Ikaw pa ang mag-magic sa iba. Pag sinabi na kailangan tayo mag-tithes and offering, yung nga lang ngayon, kulang pa. Magta-tithe pa ako. Sinabi na nga niya, subukan niyo ako. Gaano karami sa atin ba talaga sumusunod? That we cooperate, we don't strive with our Maker. Sinabi na nga, you shall not make any images. Kung ano-ano pa ang ginagawa mga dahilan, hindi ko naman dinadasalan, dekorasyon lang. Sinabi na nga, wag Mga katigasan ng ulo. Isaiah 64:8. Yet, O Lord, Thou art the Father. We are the clay, and Thou art our potter. We are the work of Thy hand. But remember this, kung yung nangyayari lamang sa atin, Diyos lang talaga yung nasusunod, di, kasalanan pala niya kung may masamang nangyayari sa atin. Pero bakit may masamang nangyayari? Bakit merong hindi magandang nangyayari? Kasi hindi naman siya lagi ang nasusunod. Madalas tayo ang nasusunod. Sabi, woe to you when you strive with the Maker. How can we strive with the Lord? Paano ba tayo nakikipagtunggali? Paano ba tayo tumatanggi? Paano ba tayo sumasalangsang sa kalooban ng Diyos? When we disobey. That is one. When we disobey. Acts 5:29. Obey God rather than men. And of course, men include you and me. Obey God rather than yourself. Obey God rather than other people. There should be no contest. Just yun Pero nangyayari nga ba? Ang dapat mangyari. How can we strive with the Lord when we delay obedience? Opo, susunod ako sa inyo 10 years from now.
Titigilan ko naman ang bisyo ko, balang araw. Magse-serve din ako pag dumating ang panahon. Psalm 119 verse 60, I hasten and do not delay to keep thy commandments. Hindi ako nagpatagal, nag-aapura ako sa pagsunod sa inyo. How else can we strive with the Lord when we obey, but only partially? Sumusunod, pero konti lang. Alam niyo po, there is no such thing as one-half obedience. There is no such thing as a one-half Christian. A one-half Christian is a one-whole nonsense. It's everything or nothing. Ano pong sabi sa James 2 verse 10? For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Di mo pwede sabihin, Lord, sumusunod na po naman ako sa 9. Yung isa, balato na. Diba, alangan namang lahat naman, sundin ko na kayo. Everything or nothing. Whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Kaya wala namang righteous before God kasi can you obey all the law all the time? Impossible. That's why we rely on God's grace, which is really the heart of that verse. Yung grace ng Panginoon. Pero wag na pakonti-konti. Ano nga sabi ni Sampaguita? Di ko type ang pagpatry. Ang type ko ay todo bigay. Gamitin natin yon hindi sa pagra-rock and roll, kundi sa kabanalan. Huwag yung pagtatry sa kabanalan. Todo bigay na. Total, sumusunod na tayo sa Diyos. Itodo nyo na. Naglilingkod na tayo. Itodo na. Sumusunod na rin lang. Itodo na. At pakonti-konti pa, hindi tuloy natin maranasan yung tunay na blessing na buong buo. What are the other obstacles to becoming what we should be? Ano pa ba yung mga ibang hadlang? Siyempre, pride. Proverbs 16:8. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Gaano karami po na napakaraming potential na maging mga effective ministers of the Lord, teachers, pastors, servants, deacons, deaconesses, singers, hindi natuloy dahil sa pride. Dahil gusto siya ang sikat, hindi ang Diyos. Dahil nakikipag-contest with other fellow servants. Dahil hindi marunong mag-sorry, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi marunong magpakumbaba, pinagmamatigasan ng mga kamalian. What happens to people who are ruled by pride? The potential doesn't happen. The piece of rock remains a piece of rock because you need the sculptor, you need the Lord to carve it into what it should become. So, maraming unfulfilled potential. Sayang. Pwede sana ito na teacher ng Bible study, pero mayabang. So maraming nakaaway, maraming hindi nakasundo, o hindi tuloy nakakapagturo. Pwede sanang kumakanta sa choir, sa worship team, pero masyadong mataas, ayaw sumunod sa leader, pinipilit ang kanya, so hindi na lang sasali, pupwera. Sayang. Alam niyo ba kung bakit gusto ni Satan proud ang mga tao? Sasabihin natin, pag nakinig ka naman kay Lord, dehado ka, lagi ka nalang humble, lagi ka nalang parang kawawa. But you know why the Lord wants us humble? Because humble people are able to keep friends. Proud people are not able to make nor keep friends. And the few friends they make are lost because they are proud. Proud people are not able to maintain and keep ministries because they cannot work with their fellow workers. Proud people cannot become team workers. You know why Satan wants us proud? So we will be isolated. So we will be alone. And if we are alone, sad, lonely, mas madali niya tayong dayain, mas madali tayong palungkutin, mas madali tayong dayain ng kung ano-ano mga kasinungalingan kasi wala tayong support from other people. That's why Satan wants us proud. So winner ka pag humble. Because you will be loved and cared for, and people will be around, and people need people. That's the way we were made by the Lord. To fellowship with one another. To help each other. Panapanahon lang. Mahina ako ngayon, malakas ka, tutulungan mo ako. Bukas ako malakas, tutulungan kita kasi ikaw mahina. Ikaw nag-iisa ko. Di sayang yung gift ko kasi hindi ko magamit sa pagtulong sa iba kasi kahit magaling ako, ayaw nilang patulong sa akin. So kung yan lang, wag na. O kaya ako ngayon nanghihina, walang makatulong sa akin, edi lalo ako nasira. That's why Satan wants us proud. So
So, malaking bagay ang pride na yan. Makita yung mga mag-asawa na nag-exercise ng pride to each other. What happens? Kakahiwalay. Pero habang may nagpapakumbaba pa, magkasama pa. Pero oras na umanda na yung pride, kahit ng isa, lalo kung pareho sila, kakagulo na. Gaano karaming ministry ang nawawala sa atin kung tayo mapagmataas. Dami-dami kong PhD, pagkatapos magtuturo ako sa Sunday School, yung principal, elementary graduate lang, New Gun Elementary School pa. Samantalang ako, ISO. Pagka may mga tayong pride, mahirap mag-submit sa ibang tao. Susukatin mo agad, pagalingan. Kaya gusto ni Satan, ganun tayo. Ang ending lang noon, mag-isa ka. Yun ang ending pag proud eh. Ano pa po ang mga obstacle? Of course, lack of teachability and stubbornness. Yung mga tao lagi sinasabi, ganito na talaga ako. Huwag nyo na lang akong pansinin, ganito talaga ako. Anong ganito na ako? Isang uri ng sakit yung ganito na causes. Kailangan hindi tayo ganito, dapat maiba. Mabato ako, huwag mo na akong gawin sculpture, bato na lang ako. Kapiraso na lang ako ng troso, huwag mo na akong gawin na kung anong magandang sculpture. Unfulfilled potentials. Yung taong pinagpipilitan yung kanyang gusto kahit na lamang na mali. Proverbs 29 verse 1. A man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Ang tao na nanatiling nagmamatigas matapos ang napakaraming mga paalala ay biglang-biglang wawasakin na di na makakabangon pa. Bigla daw yun. Pagkapatuloy ang pagmamatigas ng loob natin. Ano ba yung pinagpapatuloy natin katigasan ng loob kuminsan? Kuminsan, alam na alam natin yung teaching ng Bible, hindi consistent sa ating lifestyle, ipagpipilitan pa. Sinong mananalo kung makikipagtunggali sa Diyos? Sino? Kaya kailangan po ay teachable tayo. Of course, another obstacle to becoming what we should be is laziness. Proverbs 19 verse 15. Laziness brings on deep sleep. Sobrang nahihimbing ang mga taong tamad. So habang natutulog ka, ang buong mundo'y umaasenso, ang mga kasama mo ay nag-grow, and nothing's happening dahil tulog ka lang. Laziness. We need to work hard. Especially at becoming what God wants us to be. Ni-exercise natin ating bibig. Huwag magsalita ng mga ayaw ipasabi ng Diyos. Sabihin yung mga gusto ng Diyos. That's a lot of exercise. To go where God wants us to be. And not to go where God doesn't want us to go. That's a lot of hard work. To serve the Lord. To have a ministry. People always ask me, Pastor, ano ho ba ang magandang paraan para makapag-maintain naman ng above average spiritual life? Na hindi para na lang roller coaster ang buhay ko, umakyat bumaba, parang Ferris wheel, ikot ng ikot, wala namang napupuntahan. Matapos ang maraming ikot, pagtigil, nandun pa rin. Ano ba talagang pwedeng gawin? I always suggest, get a ministry. Naku, tanghali ho akong gumising bakit naman ako magmi-ministry? Tanghali kang gumising, ikaw ang taga-bukas ng church. Ano ko, paano naman yun? Sigurado kung taga-bukas ka, mauobliga ka nang gumising. Kaya ka lang naman nagkakatamad-tamad, wala kang obligasyon O magturo ka sa Sunday School, naku, mahihiyain ho ako. Siguro after 3 months sa pagtuturo mo, natanggal na yung hiya mo. Pero kahit bigyan ka ng 3,000 taong mabuhay, kung iiwas ka, mahihiyain ka pa rin. Sayang ang panahon, walang nangyari sa buhay mo. Kailangan ko ho ng mga ganito kasi naliliit ako pag may mga tao. Sige, kumanta ka sa gitna. Naku, baka nila ako pagtawanan. Mga magsasawa din yan, katatawa sa'yo. O kaya nasanay ka na, so alin man doon ang mauna, titigil din yan. Pero if you're going to give me this excuse for 1,000 years, magkikita tayo 1,000 years from now, mahihain ka pa rin. Kasi wala kang ginagawa, ang tamad mo Kailangan, yung mahirap gawin. Meron ako isang karpinterong may ipinapagawa sa kanya, sabi ba naman sa akin, mahirap ho yun. Sabi ko, talaga mahirap ang buhay. Kailangan, handa ka mahirapan. Yung mga taong umaasenso ay yung handang mahirapan, hindi laging yung puro madali na lang gusto mong gawin. Pagka puro madali ang gusto mo, hindi mo malalaman na may lakas palang ibinigay sa iyo Diyos. At yung konting lakas na nandyan, paunti pa ng paunti, kasi ang dali lang ng ginagawa mo Subukan ninyo na ang laki-laki ng yung muscle, imbes mag-weightlifting o magsibak ng kahoy o magbuhat ng mga troso, yung pang lalaki ng katawan, di po may ganon?
Pag ganchilyuhin nyo yan ng 5 taon, pag di lumiit ang muscle niyan, kasi ang dali-dali ng ginagawa, hindi bagay sa lakas niya, liliit. Ganon din po ang utak. Pag hindi ginagamit, lumiliit. Lahat kasi na-stretch. Even our intelligence. Pag lagi na lang mahirap ang ginagawa ng utak mo, nasasanay siya. Pero kung lagi na lang madali ang pinapanood mo, o ba't mo nang papanoorin yung palabas na yan? Ba't hindi ito? Ayoko niya, nag-iisip pa ako eh. Gusto mo tawa ka na lang ng tawa. Talagang mapaparalisa ang iyong utak. Alam niyo yung katatawa, nakakaparalyze ng intelligence din yan. Lakas na hindi ginagamit, nawawala. Kailangan ina-exercise. Another obstacle to becoming what we should be, intention without action. May balak namang magpakabanal, kaya lang hindi na magawa. May balak naman natigilan ng bisyo, pero hanggang balak na lang. May balak namang iayos ang buhay, pero hanggang balak na lang. One good act is better than 1,000 good intentions. Intentions don't do anything. Actions do. So, hindi tayo susukatin sa intensyon, bala ko naman hong gawin yun. Ginawa mo ba? Kailangan gawin. Ano po bang intention ninyo sa inyong Christian life? An intention that's probably 6 months old or older? Nagkaroon na ba kayo ng intensyon na sumali sa isang ministry? Kumanta? Tumugtog? Magturo? Ano? Kumusta ho? Hanggang ngayon, intention pa rin. Christmas of 2003, magkikita-kita ulit tayo, intention pa rin. I-fast forward ng buhay, kung magkakaroon pa ng Christmas of 2020, intention pa rin. Kano karami yun? Kailangan action. Hindi po ba, pag biglang may namatay, sasabihin ng mga naglalamay, bala kong dalawin yan eh. Namatay lang. Kasi balak kayo ng balak, nakamatayan na tuloy. Gano'ng karaming mga anak ang balak magbigay sa magulang. Kaya lang hindi magawa-gawa. Nung namatay, ayun, balak ko pa naman. Puro balak. Alam niyo yung balak ng balak na walang aksyon? Pag biglang nahuli kayo sa panahon, you will be possessed by regrets. And that is one of the saddest loads to carry in life. Regrets. Gawin po nating policy, pag nabubuhay tayo, wala tayong sukat pagsisihan. Na ginawa natin ang pwedeng gawin, sa pinakamaagang panahon, walang dapat ipagsisi. Kasi mahirap na dalahin niyang pagsisisi. Dahil hindi na mapapalitan, hindi na maiiba. Another obstacle to becoming what we should be is contentment on flying too low. Kontento na sa isang verse na alam, balibaligtad pa. Kontento na umupo na lang ng umupo tuwing Sunday, dadating na lang na parang bisita. Walang ministry. Dapat meron. Kasi pag meron po tayong ministry, nagkakaroon tayo ng mga kapalagayang loob sa church kasi maliit yung grupo. Ang mga galing na binigay sa atin ng Diyos na ipaglilingkod natin. Yung mga kahinaan natin na paglilingkuran ng iba. This is the way to live our Christian life. To be involved. Not just to be an audience. And sometimes contentment on flying too low spiritually. 5 taon na mainitin ang ulo. Hanggang ngayon, mainitin pa rin ang ulo. Wala nagbabago. Masyadong mababa ang lipad. Dapat taasan. Alam niyo yung mga aeroplano? Yung magagaling na piloto pag may bagyo? Kakalog-kalog yung aeroplano. Anong ginagawa nila? Lumilipad ng mas mataas, above the storm. I-announce ang pilot, we're going to encounter a storm, so we're going to increase our height and fly, blah, 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 blah. Tataas. Alam niyo po kung saan magulo ang buhay? Para din sa aeroplano, doon lang sa baba. Doon sa taas, tahimik. Kaya nakita niyo yung mga astronauts, pag nandun na, lumulutang na sila mag-isa. Payapang-payapa. Kasi pag nandun, hindi na sila pinupull down ng gravity. Lampas sila sa abot ng gravity. Kaya spiritually speaking, alam niyo kung saan lang talaga payapa? Pag ang taas ng lipad ng ating spiritual life. Sino ba yung laging naguguluhan, laging nalilito, laging natetempt, laging nalang nagkakamali? Yung ang baba ng lipad. Sa baba ng lipad nyo, pati bulate, naaabot kayo. Natatapak-tapakan ka, ang baba mo kasi eh. Di po ba? Pero pag tumataas ka,
Nakita nyo, ewan ko sa inyo kung gaano nakarami ang nakatira sa high-rise building dito sa Metro Manila. Pag nandun kayo above 7 floors, above 8 floors na, parang ang ganda ng Metro Manila. Kasi ang nakikita nyo lang yung mga ibabaw ng mga puno-puno, nagdudugtong-dugtong, parang green na green ng Metro Manila. Subukan nyo bumaba. Sa inyo na mga dumadaan sa Skyway na putol, okay? Skyway, di ba ang ganda ng Metro Manila pag nasa Skyway kayo? Ang ganda ng mga view, parang ang dali-dali. Subukan nyo doon kayo sa baba. Ang gulo, ang dumi. So habang tumataas, mas gumaganda. Ganon din spiritually speaking. Gawin po nating goal, mga kapatid, hindi lang tayo natatempt. Kasi po yung laging natatempt, mababa pa lang ang lipad noon, kaya naaabot ng temptation. There is a level of spirituality na pakonti na lang ng pakonti yung temptation para sa sabi, ba, nagmamature na yata ako, bakit nung araw matetempt na ako sa ganun, ngayon walang appeal. Kumukonti yata ang mga desires ko sa buhay. Dati, Panginoon ko ng buhay ko, yung putakot-takot na desires. Ngayon, kumukonti na yata. Dati, konti lamang na pag-provoke sa akin, aawayin ko yan. Ngayon, naipagpe-pray ko na. At hindi ako nagpapanggap, talagang pinagpe-pray ko na. Yung, may nangyayari pala pag tumataas ang lipad. Kaya huwag kayong makontento na lagi na lang nandito sa baba na ang gulo-gulo ng buhay. Because there's a way. And that's the way of obedience to God. Sabi mo, mabut pa nung araw na hindi ako Kristiyano, tahimik. Kasi gumagawa ako ng mali, walang konsyensya. Diba? Walang issue. Ngayon naging Kristiyano ako, para yatang gumulo. Dumami ang bawal, dumami ang hindi pwede. Yun lang po yung initial level. Hindi nyo dapat kamatayan yung level na yun. Dapat makalampas tayo doon. Para bang yung paglipad ng eroplano, the most dangerous is yung pag-angat na pag-angat. Kaya tighten your seat belt, no? Pag magte-take off. Naranasan ko minsan, nagbibiyahe ako, merong isang ginang, talaga nagkakandarapang pumunta ng banyo, kailangan niya pumunta ng banyo. Nagtutunggali sila ng stewardess, itinutulak siya, itinatali siya sa upuan niya, kasi nagte-take off yung plane. Very dangerous. Pero oras na dumating na siya sa cruising level, altitude, pwede nang walang belt. Tumayo ka na uli. Magpalakad-lakad ka dyan. Kasi lumampas ka na doon sa napakahirap na level. At sa spiritualidad po natin, may mahirap na level. After you have become born again, after you have known God, up to a certain level, ang daming hirap noon kasi magtatanggal-tanggal ka ng mga kirida, mga kulasisi, mga bisyo, mga pride, mga ganito. Ang dami noon Pero pag tinanggal nyo na yun ang tinanggal, makakalampas na kayo doon sa critical level at mamaya komportable na kayo. Pero kung hindi naman kasi kayo nagtatanggal, hindi naman tayo sumusunod, nag-take off ka, 10 meters lang, babangga ka sa mga bahay. Hindi pwede. Kailangan ituloy ang pagtaas. There's no such thing as kalahati, konti, itaas ng todo, dahil nandun yung payapa. So ano sinasabi ko ngayon mga kapatid, huwag kayong makontento kung lagi kayong may struggle with spirituality, parang laging mahirap maging maka-Diyos. Hindi yan ang ibig sabihin ng Christian life. Nalalampasan yan. At yung mga kapagsabi sa inyo, patutunayan yan. Lalo't nakarating na sila ron. Oo pala, nalalampasan. Dati pag nakakakita ko halimbawa ng mga fake na jewelry, talagang gusto kong bilhin lahat. Ngayon, wala nang appeal sa akin. Lumampas. Dati pag nakikita ko yung si Max. Si Max. No? Tumatahip ang dibdib ko. Kahit hindi ko siya asawa. Pero ngayon pala, wala nang appeal sa akin. It is possible. Kaya sinabi ni Lord, my peace I give to you. My peace I leave with you. It's possible. Kung may makakapagpatotoo sa inyo yan, na totoo yan. Patotoohan nyo inyong katabi. Naranasan ko na yan. Kung minsan installment, gumagraduate kayo sa isang area, sa isa hindi pa. Pero alam nyo, ay nakakagraduate naman pala. Yung mga hindi makapigil manigarilyo nung araw, tapos nalampasan nyo na. Diba? Ngayon, ni amoy lang ng sigarilyo, ayaw nyo. Samantalang dati, pati usok ng iba hinahabol nyo. Meron pa nga ako nakikita, hinagis na ng iba yung sigarilyo, dadamputin pa No? Alipin. Hindi ako mabubuhay ng ganito. I'll walk a mile for this. Saan nyo pong gustong tumira? Sa Marlborough Country. Siyempre, sa pambansa, citizen ako nun. No? Dahil para hindi ka mabubuhay ng wala yun. Pero nung nalampasan nyo na, sabi nyo, I was a fool. At ngayon, ayoko ni amoy. So, sa lahat ng bagay ng buhay natin, pwede mangyari yon. Mag-graduate na yan.
So don't be contented in flying too low. Isaiah 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Eagle ang ginamit na metaphor because the eagle is the bird that flies the highest. You will soar on wings like eagles. Buti na lang, pinalitan na ang national bird ng Pilipinas. Nung araw, maya. Binabato-bato, tinataboy-taboy. At least buti ngayon, eagle. No? Siyempre, kung anong symbol mo, nagiging ganun ka rin. Kaya kung ano bang tinitin? Ang symbol sa Bible, fly like an eagle. Hindi parang pugo, hindi makataas, tatalon-talon. Kailangan lumipad. Kung kayo po, more than 1-year-old Christian na, 2 years, 5 years, yung struggle nyo nun, struggle nyo pa rin ngayon, will you grow up? Dapat malampasan na yan. At sa lagay, kakamatayan, hindi pala totoo yung peace na sinasabi ng Diyos. Napagulo pa kayo lalo dahil naging Christian, dahil mabuti pa nung araw, wala konsyensya, ngayon nagka-konsyensya, gumulo. Ganun ba ang buhay? No. We can soar up like eagles. Because with God, nothing is impossible. Huwag niyong tanggapin na ganito na lang talaga ako. Tanggalin niyo yung ganito na causes, na kasakitan. Hindi ganyan ang plano ng Diyos sa atin. So, ang challenge, as the year ends, look at what you are now. And even if you're already very blessed now, look at what you are now because you can still be blessed some more. Huwag laging madaling makontento. Kailangan, we keep on striving and we keep on allowing the Lord to work in us. Look at what you are now and imagine what you can yet become. Huwag sayangin ang panahon. Yield to God. Let Him reshape you to His delight and perfect will. And I'm saying, even if you already think you're good now, room for improvement is the biggest room in the world. Mga kapatid, meron lang akong isang gustong sabihin, lalo sa mga may asawa. Sino po sa inyo ang married? May raise your hands. Pakikaway-kaway nyo proudly. Yan. Ano ba reklamo ng asawa nyo tungkol sa inyo 3 years ago? Baka yung pa rin? Di ba? Magbago-bago na. Sabihin nyo nga kung katabi nyo yung asawa nyo. Di ba? Magbago-bago na. Di ba? Tapos sasabihin nyo, ako rin magbabago. Kasi pareho tayong anak ng Diyos. Hindi ang complain na ng husband kay babae 5 years ago, itong babaeng ito napaka-dominante. Ngayon, ganun pa rin, di pa magbago. Sayang ang lahat ng mga biyaya ng Diyos na binibigay sa atin. Kung mga lalaki naman, ang reklamo sa inyo ng asawa nyo lagi, hindi nyo na maalala kahit kailan ng birthday niya, alalahanin nyo naman. Kung sabihin, ganito talaga ako, hindi ako mahilig mag-alala. Isipin nyo, ano kaya ang pwede kong gawin to be more pleasant, to love you more? Huwag yung ganito na talaga ako, pipilitin yung mundo, tanggapin kayo. Samantalang pwede naman tayong mag-change for the better. Yield to God. Let Him reshape you. 2 Corinthians 3:19. And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. We are being transformed with ever-increasing glory. Hindi the same, it's ever-increasing. We're becoming more and more like Christ every day. That is what we should be doing. That is what should happen. Kaya lalong-lalo sa mga may asawa, at buhay pa yung asawa nyo at nandiyan pa, dahil hindi pa namatay sa konsumisyon, sinustain pa ni Lord. Bigyan nyo naman ng regalo. Pagbigyan nyo naman kung ano yung mga reklamo, lalo't hindi naman masama yung hinihiling, mas maging kayong maalalahanin, mas hindi mainitin ang ulo, mas maging mapagbigay. Ibigay nyo naman, asawa nyo yun eh. Hindi lagi yung gusto nyo masunod. Isipin nyo, ano bang kailangan niya na ibigay ko? Pwede naman, by God's will. Mag-change ako for the better. So that I will be the better half. Baka naman yung asawa nyo ang bitter half. Puro pait ang kanyang buhay. So kailangan ka tayo maging better so that the other person will not be bitter. It's important. Don't waste time. Sandali lang ang buhay. Life is short, but it's always long enough to change for the better. Don't waste time. Be the other you soonest. In fact, be the other you now. Tomorrow is not in our hands. You don't know if tomorrow will come. Dapat po tayong makinig. Let's bow before the Lord.
Ano ba tayo ngayon? Ano pa ang pwedeng mangyari kung tayo susunod lang sa Panginoon at makikinig sa Kanyang salita? Kung tayo magiging mas open? How can we become better spouses to our partners in life? How can we become better children to our parents? How can we become better parents to our children, better brothers and sisters, better citizens of the country, better members of the church? God has a mission for us. God has a promise. God has the power to enable us. But you must yield. You must allow God to do His work. Let's be alone with the Lord. Let the Spirit speak to you. Very particularly, kung yung mga reklamo po ng spouse nyo, alam nyo kung bakit ko ito pinapaulit-ulit? Dahil napakarami ng mga unhappiness ng mga husbands and wives with each other. But why will you live your life in misery when you can live your life in happiness? If only we will be willing to give in and to let the Lord continue to change us. Think about these things. Be alone with the Lord for a while, and may you be blessed. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Be the Better You. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Pebrero, gaganapin ito sa February 9, 2025. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Ako po si Kuya George D. Macali. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo at makisaya sa Jesus Celebration sa ating Day by Day Caloocan Malabon Mini Bulwagan. Ito po ay tuwing linggo sa Bulwagan ng Panginoon. Ito po ay located sa number 47 Divis Espina Street, Barangay 14, Caloocan City. For contact details, please call Kuya George at 0917-828-7809. Gayon din kay Kuya Gary Gargaricano at 0977-852-6536. Halina po tayong magsama-samang ipagpuri, ipagdiwang parangalan ang ating Panginoong Jesus. Maraming kayamanan ng ating bayan na dapat maipagmalaki at isa na rito ang ating musika. Napakarami ng mga instrumentong pangtugtog ng ating lahi. Isa na rito ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang kulintang tamlang ay instrumentong pangmusika at yari sa 8 piraso ng kawayan na inilatag ng sunod-sunod ayon sa haba at tono. Hinahampas ito ng 2 maiigsing patpat sa magkabilang kamay. Sa mga Maguindanao, ang kulintang ang pinakakilala at pinakapangkaraniwang instrumentong ginagamit sa mga kasiyahan. Ito ay isang hanay ng 8 maliliit na agong na may umbok. Subalit sa kakulangan nito ay maaring gamitin sa halip ang kulintang tamlang. 2 tao ang maaring tumugtog sa isang set ng kulintang tamlang. Ang una ay tumutugtog ng melodya, habang ang ikalawa naman ay tumutugtog ng ritmong paulit-ulit or steady drone rhythm, na pinakamaliit na instrumento naman ang siyang hinahampas. Karaniwan din na makikita itong ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pagsasanay at pag-aaral ng mga ritmo ng kulintang.
Yan ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Kayamanan hindi lang ng Maguindanao, kundi ng buong bayan. Marapat isuko sa Panginoon at gamitin sa paglikha ng musika sa pagsamba sa Kanya.
mabuting balita, binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming matotoo? Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Kung ang tao at ang lipunan ay laging makasarili, sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!